Minsan, ang pinakamalaking issue sa media, hindi yung napapanood mo, yung hindi mo naririnig, yung hindi umaabot sa ere, at ngayon, isang dating mukha ng CBC ang nagsasabing may ganong klaseng katahimikan sa loob mismo ng public broadcaster ng Canada. Si Travis Dhanraj, dating anchor ng Canada Tonight, humarap sa House of Commons Heritage Committee at sinabi niyang na-silence at na-intimidate siya. Mabigat na salita yan. Lalo na kapag galing sa taong ang trabaho mismo ay magsalita para sa publiko. Nung umalis siya sa CBC noong 2025, sinabi niya sa internal email na may kultura raw ng retaliation, exclusion at psychological harm. Hindi lang ito simpleng resignation. Para sa kanya, parang public warning ito tungkol sa isang sistemang matagal na raw niyang nararamdaman. Mas lumalim pa yon nang mag-file siya ng human rights complaint alleging discrimination based on race, color, and disability. Kasama sa mas naunang report, ang claim niya na ang diversity sa loob minsan ay mukhang pang-poster lang, pero iba ang aktwal na karanasan sa newsroom. Sa complaint, sinabi ni Dhanraj na na-rehire siya ng CBC noong 2021 at siya ang naging host ng Canada Tonight noong January 2024. Ayon sa complaint, pumasok siya sa role na may expectation na may boses siya sa editorial direction, lalo na sa political voices at representation. Pero sabi niya, paulit-ulit daw siyang nasalubong ng resistance. Sa committee hearing naman, sinabi niya na habang ipinapakita siyang bold at diverse host sa publiko, iba raw ang realidad sa loob. At dito pumapasok ang mas malaking tanong. Kapag ang isang public broadcaster ay pinapondohan ng publiko, sino ang nagbabantay kapag may nagsasabing hindi ligtas ang mismong loob ng institusyon? Siyempre may sagot ang CBC. Sa statement nila, sinabi nilang marami raw sa sinabi ni Dhanraj ay misleading, mischaracterization, or false allegations. At malinaw din ang posisyon nila. Categorically, rejected daw nila ang mga accusations niya laban sa CBC News, journalist, at management. At dito nagiging mas komplikado ang kwento. Kasi hindi na lang ito usapin ng isang tao laban sa dating employer. Usapin ito ng tiwala. Sa media, hindi sapat na may camera ka at may logo ka. Ang tanong lagi, may integridad ba ang proseso? At kapag may internal fracture, kaya pa bang buuin ng branding lang? Sa panahon ngayon na may tools na tayo katulad ng AI, ito naman ang sabi niya. Public trust in journalism depends not only on what is broadcast, but on whether newsrooms themselves can withstand scrutiny, dissent, and accountability. Natetest ang tunay na public institution sa kanilang transparency. Bilang immigrant, may bigat ang ganitong issue. Kasi marami sa atin, lumaki na ang tingin sa Canada, maayos ang sistema, may checks and balances, may fairness. Pero kahit saan pala, may pagitan pa rin minsan ang image at reality. At kapag may nagsalita mula sa loob, hindi ibig sabihin tama agad siya. Pero hindi rin ibig sabihin dapat mo na siyang baliwalain. Pero sa huli, hindi lang ito kwento ni Travis. Kwento ito tungkol sa kung anong klaseng media ang gusto nating pagkatiwalaan. Dahil ang public broadcaster,
Hindi lang dapat malakas magsalita para sa bayan. Dapat marunong din itong makinig kapag may nagsasabing may mali sa loob. At sa bansang gaya ng Canada, accountability is not a side issue. Dapat ito ang baseline.